Hi guys! It's day 3 here sa Hong Kong. So ngayon, samahan nyo kami mag-shopping sa Mongkok and then try some famous foods. Let's try the Ali milk tea. Bakit iba pa pa yung tiramisu? Kaso, okay naman. Mas matamis lang. This is Jollibee. Hong Kong. Bes, mahal lang ba? Great. Kanin. Wow. Ito na nga. O diba, ang ganda ng kanilang subway. Napaka-efficient at napaka-safe. Hi guys! Papunta na po kami ng Mongkok. Dito po kami ngayon sa MTR. Dito sa, Tsim Sha Tsui. Later. Hi, dito po tayo ngayon sa Baclaran, Tayo sa Ladies Market. Tara! Isang ladies market sa kilalang pamilihan sa Hong Kong kung saan pwede ka manghagel ng mga gusto mong bilhin o ipasalubong. Ang galing tumawad! From, ilan nga? 5? From 6. 5, 100, naging 10, bongga. Aside sa ladies market, maraming pwedeng puntahan sa Mongkok. Nandito rin makikita ang Sneakers Street or Sneakers Avenue kung saan makakabili ka ng mga murang branded shoes like New Balance or Nike. There are many things to choose from. Kinagabihan ay naghanap kami ng makakainan. So trinay namin tong isa sa mga famous food dito sa Hong Kong, ang pan-fried buns from Chong Heng Kee. So nagkakahalaga ito ng 42 Hong Kong dollars for 4 pieces. Ano? Sarap? Sa mga famous na pagkain dito sa Hong Kong, ang pan-fried buns from Chong Heng Kee. Init, pero sarap mo saba. Ay, ang sarap. 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 After nito ay pumunta naman kami sa Max Noodles para i-try ang kanilang wonton. Isa pang reminder para sa mga first-timers na pupunta ng Hong Kong, make sure na wala kayong dalang pagkain na galing sa ibang restaurant o galing sa labas kasi madalas dito sa mga restaurants dito, hindi na inaalaw magpapasok ng mga ibang food. So dapat ubusin nyo na muna bago kayo mag-try sa ibang restaurants. Sinesearch niya kung paano makapunta sa Ngongping 360 o diba, napaka-spontaneous. One way lang yun. Para balik.
Pagkatapos naman naming mag-dinner, ay naglakad-lakad kami at nagpahindag papunta sa harbor. So malapit na naman po sa aming mga place. O diba ang ganda? Ito ay magti-10 PM na ng gabi, pero look naman ang dami pa rin mga turista at mga lokal na nakatambay. Sino ba naman kasi ang ayaw tumambay dito? Tingnan mo naman yung view, nakaka-relax. Sobrang relaxing. Ang sarap makipagkwentuhan dito. Tapos pwede kong emote si Joy, diba? Imik akong, I am more than this job, eme. So we stayed there for a couple of hours at dito natatapos ang aming day 3. Another day, another sleigh. So it's now day 4 here sa Hong Kong, and now we're going to the Tung Chung Line and we're heading to Ngongping 360. Hi guys, pupunta kami sa Ngongping 360. So ang ginawa namin is nag-train kami from TST papunta ng Central, and then ito yung lakad namin connecting na train going to Tung Chung Line. Kasi ito ay papunta na ng kabilang isla, which is Lantau Island. Yun. Alam niyo, magandang mode of transportation sa Hong Kong kasi kahit baguhan ka, hindi ka maliligaw kasi napaka-clear ng kanilang instructions at alam mo talaga kung saan ka pupunta. Pero kung unsure ka naman, meron naman silang mga workers, may mga staff sila doon at may mga Pilipino naman pa rin yung pagtanungan. Follow the orange color kasi yun yung papunta ng Tung Chung Line. Wala, bilis, bilis, ayan na! Takbo! Ayan, nakasakay na kami din sa connecting line papunta sa Tung Chung Island, which is papunta sa Ngongping 360. Just be careful kasi pag bababa kayo ng mga escalator. Ayan na nga na-distract, so ako na magtutuloy. Dahan-dahan sa pagsakay sa escalator dahil mabibilis or baka mabigla kayo. Ayan, don't mind my pantal, ina-allergy ako. Meron kasi ang urticaria nung nagbiyahe ako dyan. Kasi gawa na may nakain ata ako. But here you go. Medyo malayo talaga kasi ilang station ang dinaanan namin. Siguro it took us 20 minutes bago makarating sa Tung Chung Line. Pagkarating namin sa Tung Chung Station ay agad namin hinanap ang bus number 23. Yan kasi yung bus na papunta sa Big Buddha or dun sa Ngongping 360. Ngayon hinahanap namin siya. Hindi namin mahanap. Buti na lang may mga kapwa Pinoy kami na nagbabakasyon. So ang nangyari, sinundan na lang namin sila. Ang ganda talaga ng kanilang transportasyon, wala akong masabi. So we're now going to Ngongping 360. Ang adult fare is $37. Going to, and we will take bus papunta po. Bus number 23. Yeah. And then mamaya cable car kami pabalik. Ayan na nga. Welcome to Ngongping 360. Ang ganda, diba? Parang China. Eme, bawal imikin yun sa kanila. Magagalit sila. That's the Big Buddha. Yan ang ating aakyatin.
at ang ganda oh. Sabi nila kapag naakyat mo raw ang Big Buddha at nag-wish ka, matutupad daw ang mga wish mo. Pati. That's cute. You want to go to monastery? I want to go to that little hall. Bakit? Ang iingay yan oh. While wandering sa monastery, may nakita kaming mga nakapila ng tao. Nakita ko, pinapaliguan nila yung baby Buddha. So, na-curious ako kung ano yun. Nakita ko na may donation box sa unahan. At napag-alaman ko na itong mga donations ay mapupunta sa mga niyanig ng Blindol sa Myanmar. So, nag-donate ako ng $10. After namin pumunta sa monastery, pumunta naman kami sa Starbucks at nag-stay kami doon ng almost an hour before kami sumakay ng cable car pabalik sa Tung Chung Line. Ang inavail namin ay Crystal Cove para kita namin yung view sa ilalim. Wow, relax siya oh. Gandang-ganda sa view. Not until... Conquering my fear of heights, pero shit, ang taas talaga, be. As ang bilhin ko kay Crystal, ano? Akong pumili nito. Wait lang, harap ako sa harapan ko. Baka sakali. Hindi ako matakot. Oh my God. Oh my God. Oh, ang ganda. This is Hong Kong, guys. Hong Kong. Oh, sumakay kayo dito. Kinaya mo to. Oh, bakit hindi? Ang ganda, pero ang ganda. Alam mo, natatakot ako, pero ang ganda. Gets mo? Naghahalo. Pagkababa namin sa cable car, ay agad naming nakita itong sobrang habang pila ng mga tao na paakyat pa lang sa Ngongping 360 gamit ang cable car. So if kung nag-book ka sa Klook, mas madali ang iyong proseso para makasakay. Pero pag hindi, ganyan ang abutin mo. And then, ito, bumalik ulit kami sa train going to Central. Pagkaakyat mo sa MTR station, ito ang bubungad sa'yo. Sea of people, yan ay mga OFW kasi it's a Sunday so lahat sila day off. Pero kahit Sunday, hindi pa rin sila tumitigil sa pagkayod. Tuloy-tuloy pa rin silang gumagawa ng mga racket like may mga nagbabuy and sell, may mga nagtitinda ng mga food, at mga kapwa OFW rin nila ang bumibili ng kanilang mga tinda. So let's pay respect for our fellow OFWs.
After namin mag-visit sa Central, ay pumunta naman kami sa far east part ng Hong Kong Island, which is ang Quarry Bay. Ladies and gentlemen, this is the Monster Apartment. So literal siya, Monster Building. Literal lang siya ng building. Ang maganda kasi sa kanya ito pag titignan. Tsaka dito kasi shoot yung Transformers. Kaya isa rin siya sa naging famous na spots. Ang Monster Building ay binubuo ng 5 magkakaibang building na pinagsama-sama upang gawing compound para makabuo ng E-shaped structure na nakikita natin ngayon. Another update para sa mga papunta pa lang sa Monster Building, please note na sarado na po yung mga platform na pinagpipicturean ng mga naunang turista sa Hong Kong. Way po ng ipagpapicture is kagaya ng mga nakikita niyo ngayon sa video. So ilatag nyo lang na nakadapa yung inyong cellphone, facing up, naka 0.5 yung camera, and then strike a pose, and then after that, pwede nyo i-screenshot yung inyong mga poses at i-edit ng filter para makagawa kayo ng mga gandang photos like this. After a long day, tumambay na naman kami sa Victoria Harbor. Parang dyan sumakay sila, Catherine. Grabe, sobrang relaxing after a tiring day. But, here you go, this will be our last night here sa Hong Kong dahil tomorrow will be our last day before transferring to Macau. Tinapos lang din naman namin ang final cut para sa ginagawa kong teaser, and then we went back again sa hotel. I think this sums up our day. Thank you so much for watching and I hope to see you on my next video. Bye!